You find love but only to lose it. I love you only in my mind, but I know that there will come a time. Kamusta mga boss? Welcome dito sa Kanta Kwento. Ngayon nga ay kukwento ko ang mga naganap sa isa sa mga legend ng OPM na si Rick Sigreto. Samahan niyo ako, pero bago tayo mag-umpisa, pwede bang mahingi ang iyong subscribe kung ngayon ka lang napadpad sa ating munting channel? Kung nakasubscribe ka na, maraming salamat. Ngayon ay simulan na natin. Maraming Pinoy ang nag-enjoy sa videoke gamit ang mga kanta ni Rick Sigreto tulad ng Don't Know What to Say, Kahit Konting Pagtingin, Loving You, Give Me a Chance, at Stay. Si Richard Vincent Sigreto, makarag o mas kilalang Rick Sigreto ay isang matagumpay na singer at aktor sa Pilipinas. Ngunit di alam ng marami na naging guro at historian din siya bago siya pumanaw sa isang aksidente sa motorsiklo noong September 6, 1998. Si Rick Sigreto ay ipinanganak sa Brooklyn, New York City kina Bridget Sigreto, isang Italian-American, at Godofredo G. Makarag, isang Pilipino. Si Rick, pangalawang anak sa 6 na magkakapatid, ay pinalaki sa unang 5 taon ng kanyang buhay sa New York ng kanyang ina, isang dietitian, at ng kanyang ama, isang abdominal surgeon. Ang kanyang amang si Godofredo Macarig, ipinanganak sa Malasiki, Pangasinan at nagtapos sa University of Santo Tomas, ay isang kapitan na mediko sa Philippine Army noong World War II. Nahuli siya ng mga Hapon, pinamarcha sa Bataan Death March, at ikinulong sa Corregidor. Pagkatapos ng digmaan, nag-aral siya sa Johns Hopkins University sa US at naging unang Filipino diplomate sa FACS. Ang pagmamahal sa musika ng mga magulang ni Rick ang nag-impluwensya sa kanyang hilig sa musika at pagkanta. Lumipat ang pamilya sa Pilipinas noong 1957, kung saan nagtayo ng klinika ang kanyang ama. Noong 1959, lumipat sila sa Guam, at dito lalo pang nahasa ang kanyang interes sa performing arts. Naglaro siya sa isang rock band kasama ang kanyang kuya na si Gordon, at ang mga apo ni Nicanor Abelardo. Ang banda ni Rick, ang Asteroids, ay tumutugtog sa mga bar na dinadayo ng mga militar. Bumalik si Rick sa Pilipinas para mag-high school sa Ateneo de Manila, at doon nakilala sina Lito de Hoya, Sonny Santiago, Gus Cosio, Renato Garcia, Chito Quintanar, Kenny Barton, Bruce Brown, Butch Dance, Hinjo Sawada, Goff Macarig, Doden Besa, Jim Paredes, at Boboy Garevalo, na bumuo ng Apo Hiking Society. Pagkaraan ng 1 taon, bumalik siya sa Guam at nagbuo ng bandang Salvation Army kasama ang kanyang kapatid na si Goff, Victor James, Dean Sampaio, at Joe Guerrero. Tumugtog sila sa buong isla tuwing weekend hanggang makatapos siya ng high school. Nag-aral si Rick sa Creighton University sa Omaha, Nebraska, kinuha ang history, at tumugtog sa mga bar para sa mga sundalo habang gumaganap sa mga college plays. Pagkatapos magtapos noong 1974 sa edad na 22 years old, nag-tour siya sa US kasama ang isang show band. Kumakanta at tumutugtog ng bass guitar sa Mountain Shadows sa Scottsdale, Arizona, Harvey Sereno, at mga club sa Las Vegas, Nevada. Sumama siya sa isa pang show band na papuntang Japan mula San Diego, California, at tumugtog para sa mga Japanese audience noong early 1980s. Nais makabalik sa kanyang Pinoy na ugat, umuwi si Sigreto sa Pilipinas mula Japan. Kumanta siya sa ilang club hanggang madiskubre siya ng Vicor Record Company. Ang unang hit niya, Kahit Konting Pagtingin, noong 1982, ay agad na sumikat at nagustuhan ng mga Pilipino fans at nagpasimula ng kanyang karera bilang recording artist, nagtanghal sa mga TV show at konsyerto. Si Sigreto ay isang guro at manunulat din.
Nagturo siya ng kasaysayan sa mga estudyante sa high school sa Guam. Pagbalik sa Pilipinas para mag-record ng bagong album, nagsusumite siya ng mga artikulo sa Man Magazine at gumawa ng tesis tungkol sa industriya ng musika sa Pilipinas. Habang nagtuturo sa Guam, tumutugtog si Segreto kasama ang kapatid niyang si Gordon sa mga beach bars at nightclubs bilang Bunlos Brothers. Regular silang tumutugtog sa Tahiti Rama, Barney's Beach House, at The Signature Pub. Beatles music, easy listening tunes, at ballads ang kanilang genre. 3 taon silang tumugtog kasama ang iba't ibang miyembro, kabilang ang panganay na kapatid nilang si Goff. At noong September 6, 1998, bandang alas 12:15 ng tanghali ay naganap nga ang di inaasahang pangyayari. Nasawi nga si Segreto sa isang aksidente habang nagmomotorsiklo mula sa kanyang bahay sa Makati. Nabangga o tinamaan siya ng steel bar sa under construction na Makati Buendia Flyover Bridgeway. 2 araw bago nito, namatay rin si Willie Garte sa isang aksidente. 3 linggo na lang sana bago ang 46th birthday ni Segreto. Naiwan niya ang kanyang asawang si Erica at anak nilang si Darby Macarag. Inilibing siya sa San Ildefonso Catholic Cemetery sa Malasiki, Pangasinan. Nang sumikat si Segreto, bumalik ang uso sa Pilipinas sa mga orihinal na kantang Filipino sa Ingles. Nakipag-collaborate siya kina Levi Celerio, Odette Quesada, Boji Dasig, Jerry Paraiso, at Amado Trevino. Nakapag-record siya ng 2 album, Segreto, at Man of the Hour. Maraming compilation albums ang inilabas pagkatapos nito. Kasama sa mga kantang nilabas niya ay Kahit Konting Pagtingin, Don't Know What to Say, Don't Know What to Do, Give Me a Chance, Touched by the Rainbow, Angela, Come Back to Me, Do Ya Ever, Do Ya. Ano pa kaya ang mga magagawa niyang mga musika kung hindi agad nawala si Rick Segreto? Kung nagustuhan mo ang isa sa mga kanta ni Rick Segreto, pwede bang mahingi ang iyong subscribe bilang suporta sa ating munting channel? Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Muli, ito ang Kanta Kwento. I love you only in my mind, but I know that there will come a time to feel this feeling I have inside. Your hope is romantic.